Sa mga nag-aabang sa SSS ID application and Postal ID application, ano na nga ba ang status ngayong buwan ng April 2024? Nag-resume na ba mula sa pagiging suspendido nationwide mga ka-vlogs? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na narito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari kang maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button. Mamili ka ng mga perks na gusto mo mga ka-vlogs. Magandang araw para sa lahat ng mga nag-aabang dito sa SSS ID application at maging sa Postal ID application. Ngayon, April 2024, ano na nga po ba ang status nito? Dahil kung atin pong matatandaan ay mahigit isang taon na po simula noong January 2023 ay suspendido po nationwide itong dalawang primary IDs, itong SSS ID and the Postal ID. So ang SSS ID mga ka-vlogs, no, ay ito talaga yung isa sa pinaka primary IDs dito sa Pilipinas, kung saan nagagamit po talaga ito lalong-lalo na sa pagkuha ng passport at yung ating mga OFW na bound for Taiwan, kasi lahat ng mga bound for Taiwan ay kinakailangang merong SSS ID, SSS UMID or SSS certificate. Pero dahil nga po sa pagiging suspendido nito ay hindi talaga or marami talaga ang hindi makakalipad papuntang Taiwan. Ito namang Postal ID mga ka-vlogs, ito yung pinaka mabilis, madali, no? Pinakamadali na kunin na primary ID dito sa Pilipinas, dahil kung kukuha ka ng Postal ID ay maximum of 3 months, meron ngang 1 month, meron ngang rush, no, na 7 days or 1 day lang kung kukuha tayo sa postal office in Manila. So pinakamabilis talaga itong Postal ID na makukuha dito sa Pilipinas na primary ID. Pero more than a year na din po nasuspendido itong Postal ID. So ngayon, binalikan po natin ang post office at ang SSS branch mga ka-vlogs, no? Particular dito sa Davao City. Kasi isa lang naman ito, although dito tayo sa Davao nag-follow up, nag-update kung ano ang status ng Postal ID and SSS ID application, pero nationwide naman po ito kasi iisa lang yung system, no? Iisa lang yung system ni Post Office, no? Nationwide, and iisa lang din po ang system ni SSS mga ka-vlog. So kung suspended po siya sa Manila, meaning suspended po siya nationwide, suspended po siya sa lahat ng mga branches. So sa pagtatanong natin at pag-follow up natin sa Post Office Davao, as of now, no, April 8, 2024 ay suspended pa rin po siya mga ka-vlogs, no? Suspended pa rin po nationwide ang Postal ID application. Doon naman po sa SSS ID, no, ang update po, no, base sa ating pagtatanong ay ang SSS ID nationwide ay still suspended pa rin mga ka-vlogs. So lahat ng ito, SSS ID and Postal ID ay suspendido nationwide. Nakakalungkot lang talaga mga ka-vlogs, no, dahil more than a year, mahigit na nga or magto 2 years na nga na suspendido itong mga primary IDs na ito. Ang kadahilanan naman po, bakit nga ba hanggang ngayon ay suspended itong
SSS ID and the postal ID ay dahil nga daw po no dito sa ating national ID, kasi ang balak nila ay gawin isang valid ID, gawing isang ID na lang tayo, no, isang ID na lang po ang ating dapat na magkaroon tayo, itong national ID. So wala namang problema mga ka-vlogs, no, dahil mas maganda nga yung isang valid ID na lang meron tayo, gaya sa mga ibang bansa na isang ID lang ang meron sila. Dahil dito sa Pilipinas, marami tayong mga valid IDs na kailangang ipipresent, no? Sa dami ng mga valid IDs, nagsisiksikan na sa ating mga wallet, no? Sa ating mga pitaka. So talagang marami tayong valid ID. So ang rason daw po, no, ayon po sa post office and the SSS branch dito sa Davao, ay gawing isahan na lang yung ating valid ID, which is the national ID. Kaya lang po, no, problemado talaga itong ating national ID dahil nga po sa katakot-takot na mga issue na meron nito, ano, unang-una na yan. No, unang-una na dyan is yung napakatagal, no, umaabot talaga ng ilang taon bago dumating ang ating national ID, no, abot talaga ng 2 years, 3 years, sa akin nga magpo 4 years bago dumating. Actually, hindi ko na inaasahan na darating pa yung national ID ko, no, pero dumating talaga siya. More than 3 years, magpo 4 years na. Sobrang tagal talaga mga ka-vlogs itong national ID. Pangalawa, problemado talaga itong national ID kasi nabubura yung mukha, no, nabubura yung mga personal details, nabubura yung mukha na nasa card mga ka-vlogs. So ibig sabihin substandard, hindi matibay, tinipid, no? Malaki yung budget for national ID pero tinipid kasi nabubura yung mukha, nabubura yung mga personal details. Pangatlo, hindi talaga siya accepted sa mga ibang mga transaksyon natin kasi may mga bangko, no? Hindi naman lahat, pero may mga bangko na hindi tumatanggap ng national ID. So, pero experience ko kasi nung nag-open ako ng bank check sa China Bank, ay accepted naman yung national ID ko, no? Pero merong mga ibang bangko na hindi talaga accepted yung national ID dahil wala tayong perma, no? Wala tayong signature sa ating card mga ka-vlogs. So hindi rin siya accepted sa iba pang mga transaksyon natin. It's either private or public transaction. Yung ibang government agencies nga, no, hindi nga tumatanggap ng national ID. So yun yung mga problema dito sa ating national ID. So paanong ito yung papalit sa postal ID and the SSS ID kung ganito na talagang problemado si national ID. So sa mga nagbabalak na kumuha ng postal ID and SSS ID, SSS UMID, ayan, wag muna kayong pumunta sa SSS branch, wag muna kayong pumunta sa post office dahil masasayang lang po ang inyong oras, ang inyong pamasahe, no, ang inyong effort, kumbaga. Dahil suspended pa rin po siya nationwide mga ka-vlogs, no? Buong Pilipinas po suspended ang mga ID na iyan. Then, meron din tayong mga nababasa, no, na nakakuha daw ng postal ID online, nakakuha ng SSS ID online. So, mag-ingat tayo sa mga online na mga nag-o-offer ng assistance mga ka-vlogs para tayo magkaroon ng postal ID and SSS ID dahil paanong nagkaroon ng SSS ID and the postal ID online gayong suspended naman po sa main office Manila, suspended nationwide. So mag-ingat po tayo sa mga ganyan dahil siguradong peke yan, siguradong fake yan mga ka-vlogs, no? May kaparusahan po, no, may kaparusahan kung tumatangkilik tayo ng mga ganyan kasi nadidetect yan kung peke yung ating postal ID, peke yung ating SSS ID mga ka-vlogs. So, na nating tangkilikin yan, no? Para mahinto na din po ang mga ganoong gawain. Kasi tandaan nyo, wala namang
wala namang manloloko kung walang nagpapaloko. So simply as that mga ka-vlog. So uulitin ko, the postal ID, the SSS ID application is still suspended nationwide as of today, April 8, 2024. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng bagong kaalaman, bagong idea. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag mong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa ating YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.